Magandang umaga po sa atin. Ako po ay nagagalak na tayo po ay muling magkakasama sa huling linggo ng Pebrero, ng February 28. At kumusta na po ba ang ating mga sarili, ang ating pong love life? Ang dami pong kinasal ngayon. Congratulations sa mga kinasal at ikakasal pa lang na mahabol sa mga panahon na ito. Tunay naman po na hindi natin sinicelebrate ang Valentine's Day. Pero sinicelebrate po natin yung pag-unawa natin sa pagmamahal ng Diyos na kung paano po ito ay makakatulong sa bawat isa. Sa pagkakataon po ito, I would like to share to you about tatlong pagkakamali. Hindi po tungkol sa pag-ibig, kundi po tatlong pagkakamali sa pag-unawa patungkol sa kaligtasan. No, yung pong verse natin, no, ngayong taon na ito, yung ating pong theme sa Philippians chapter 3 verse 10 ay akin pong ginamit din at dinaanan at nakita kung ano ba yung konteksto na pinag-uusapan patungkol sa mga mananampalataya sa Pilipos. At dito po ay merong ilang mga bahagi na kung saan maganda po nating makita na ang mga ito ay tumutukoy at nagpapaunawa sa bawat isa na kung paano ba nila tinitignan ang kanila pong kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan pong ito ay nagdadala sa bawat isa ng kanila pong personal at malalim na relasyon sa Diyos na alam ko po na ito po ang dapat natin pong ginagawa. Ang tanong po natin ngayon sa umagang ito, paano po ba tayo makatitiyak ng ating pong pananampalataya ay totoo? No? So meron po ba nakaisip ng kasagutan? Paano natin malalaman na ito pong pananampalataya natin ang totoo? Ito po ba talaga ang magdadala sa atin sa kaligtasan na kung saan tayo kung mamamatay ay katulad ng tinuturo po sa atin na tayo po ay muling mabubuhay. May nagsasabi po, no, ang totoong pananampalataya ay yung maganda ang simbahan nila. No? So kung pupunta tayo sa labas, titignan po natin ating simbahan, yung atin ba talaga ang totoo, kasi yung simbahan natin parang masisira na yata o malalaglag na yata o parang ganyan. Dati, no? Ngayon po ay talagang pinagpala tayo ng Panginoon sapagkat ang simbahan po ninyo ngayon ay talagang napakaganda, no? Aircon pa at masasabi nating buhay ang Diyos. Pero dito po, hindi natin masasabi sapagkat paano na lang yung mga nasa mga maliliit na churches, sa mga nagsisimula pa lang. Nung akin po pinaglingkuran, nung ako po ay nasa Pasig, ay meron kaming outreach church sa loob ng garahe. Sa garahe lang po ang worship service. Pero ngayon po ay meron na silang church building. So masasabi ba natin na hindi totoo ang kanila pong pananampalataya? No? Buti na lang maganda ang ating simbahan, no? Dito sa ating sitio, sa ating pong church, at purihin natin ang Panginoon. Sabi nga nung huli ko na narinig na sermon, lahat daw ng mga original o lahat daw ng mga totoo, yun daw ang madaling pikein. No? So, papansin niyo po pagka bago ang tatak ng bag, relo, or anumang gadget, cellphone, di ba? Lagi yan may peke yan, may counterfeit yan. Kasi ito yung mga totoo. At maging ganun din po sa ating pong pananampalataya. Kaya kailangan po natin makita ang mga pagkakamali sa pag-unawa po tungkol sa kaligtasan para tayo po ay mas titibay sa ating pananampalataya at hindi po masasayang ang bawat araw sa ating pong pag-unawa sa ating pong Panginoon. Posible na tayo ay magkamali tungkol sa kaligtasan at lalo na sa pagkilala po natin sa ating pong Panginoon. Pero iba na ito na kanyang iniisip na hindi niya alam na parang mali na pala, pero ito yung kanyang naging pundasyon sa pagkilala sa Diyos. At maganda po ngayon pa lamang po ay tignan natin na ay parang ako yun na. Para may sinasabi sa akin ng Diyos na kailangan kong itama. So hindi ko alam kung ano lahat, no, yung pagkakamaling yan. At of course, alam ko po sa inyo na hindi nyo rin gusto magkamali. No, sa ating po pag-aaral ng salita ng Diyos, ating hahanapin ang tatlong bagay na madalas sabihing mali ng mga tao tungkol sa kanila pong kaligtasan. Ang una po dyan sa ating pong pag-aaral ay ito po ang una, no? Di ko kailangan si Jesus sa aking buhay. Meron po ba tayong narinig na ganyan? Na nagsabi, di ko naman kailangan si Jesus, di ko kailangan Diyos, ako lang, kaya ko na to. Ako naman nagbigay ng solusyon, nag-solve sa aking problema sa aking buhay. No, sa ating pong mga talata, no, so na maganda pong ating tignan, lalo na po sa una pong mga verses, sa verse 2 to 11 ng chapter 3, no. So dito po ay kailangan, no, natin ng ating pong Panginoon at kung paano niya po sinagot
ang pangangailangan nating ito sa Kanya sa mga talatang ito. Aking pong babasahin in verses 2 to 11. Magsipag-ingat kayo sa mga aso, magsipag-ingat kayo sa masamang manggagawa, magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli, sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangangamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Wow! So in verse 3, makita na po natin na hindi natin tinitignan ang kalakasan natin sa ating pangsarili lamang na kalakasan na magagawa natin. In verse 4, bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman na kung ang iba ay nang-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako na tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa pagsisikap ay mag-uusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Naririto si Apostol Pablo na nagsasabi sa atin na kung pag-uusapan lang natin ang hindi pangangailangan sa Diyos at ang galing ng sarili lamang, sinasabi niya, lahat yan ay naranasan ko. Lahat yan ay ginawa ko. Ngunit heto siya na nagsasabi na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. In verse 7, kung masusundan niyo po ako, no, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Now, verse 7, dito pa lamang po sinasabi niya dito na kung ano man yung kawalan, kung tignan ng mga tao sa mundong ito na yung aking ginagawang sakripisyo na pwede sana ako ay maging mayaman, pwede sana ako maging tanyag, ngunit iniwan ko ang mga bagay na ito. Sabi niya, ito ay malaking pakinabang sa akin alang-alang kay Kristo. Grabe, no? Grabe po. Ang iba po ay gagawin ng lahat, no? Kahit kalimutan ng simbahan, basta magawa lang to, yumaman lang o anumang mga kasikatan sa buhay. Ngunit ito si Apostol Pablo, nasa kanya ang lahat. Ngunit sinabi niya, ito ay hindi niya pakikinabangan. Alang-alang po sa ating pong Panginoon. In verse 8, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Pinagpalit ang lahat ng bagay para sa Kanya pong Panginoong Jesus, sa Kanya pong kaligtasan na natanggap. So, meron po ba magsasabi na hindi ko kailangan si Jesus sa aking buhay, na itong si Apostol Pablo, na pwede niyang sabihin ng mga mga katagang ito, ay nagsasabing hindi ko kayang wala si Jesus sa aking buhay. Ganun din po ba tayo? Masasabi po ba natin na hindi natin kailangan, hindi tayo magtatagumpay kung wala si Jesus sa ating pong buhay? In verse 9, at ako'y masumpungan sa Kaniya na walang katuwiran aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran upang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito po yung ating verse, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Wow, grabe po dito, no? Na hindi niya lamang po tinignang walang pakinabang ang karangyaan sa buhay at anumang bagay sa buhay na to. At ito po ay ginawa niya alang-alang kay Jesus. At siya po ay nagpatuloy pa na akuin yung pagkilala sa Diyos mula sa kanyang paghihirap, mula sa kanyang pong pagkamatay, at sa muling pagkabuhay niya. At yan po si Apostol Pablo na itinuturo sa atin. In verse 11, kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na magmuli sa mga patay. Now, kasi nung panahon po natin, maunawaan po natin at sinasabi nito ni Apostol Pablo, sapagkat nung mga panahon na yon, ang mga Judaizers na tinatawag natin, ay meron silang mga Old Testament law na kailangan po nilang sundin para sila po ay maligtas. Kasi hindi naman sila naniniwala na ang ating po Panginoong Jesus ang siyang nagbigay ng kaligtasan nung panahon na yon. At kailangan mo pa rin sundin ng napakahaba at napakadaming mga utos, mga batas para ikaw ay maligtas.
Grabe po yun, no? Kung gano'n talagang ang hirap naman yan. Kaya ang daming bawal. No? Bawal kumain ng ganito, bawal yung ganitong buhok, bawal yung ganitong damit. Ano ba yung relihiyon na puro bawal na lang ang ginagawa natin? Nasaan na yung kalayaan natin sa ating pong Panginoon? Kaya kapag ang relihiyon na yun ay maraming bawal, mag-isip-isip na tayo, baka bawal ang judgmental doon. Di ba? So atin titignan yung mga bagay na ito. No? Ngayon, yung mga Judaizers na yun, sa panahon na yun, ay ganun ang kanilang nararanasan. At itong mga bagay na to ay putting salvation o inilalagay ang kaligtasan sa kanilang mga kamay. So pagkat syempre, gawin mo lang to, ligtas ka na. Di ba? So paano kung hindi mo kaya gawin? Ikaw ba hindi maliligtas? At ito po ay maraming mga mananampalataya, marami pong mga nauna pa sa atin ang ipinaglaban at sa ating pananampalataya. Tayo po ay maliligtas. Now, kung titignan po natin at susundin natin yung mga practices ng mga nauna, nung maunang panahon, no? Basta sundin lang yung mga practices, pwede na yan, okay na yan. Magsimba ka, check. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa, check. Mag-pray ka sa umaga bago ka matulog, check. Bayaran mo yung mga utang mo, pas muna. Makipagbati ka sa kaaway mo, bukas na lang. Huwag matulog kapag may church activity, tulog na. No? Baka tutulog na. So, di sapat yung mga bagay na ito sapagkat ang pinaka-importante ay ang ating pong personal na relasyon sa ating Diyos. Sapagkat sa lahat ng mga ito ay magagawa mo ng madali dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Meron po tayong katagumpayan. Meron po tayong kaligtasan dahil kay Jesus. Buhay na walang hanggan ay sa Panginoong Jesus lamang ating pong matatamasa. Kung bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ba tayo ng buhay na walang hanggan? Kung sabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ba kayo ng buhay na walang hanggan? Kung ibibigay ko si Jesus sa kabilang banda sa inyo, magkakaroon ba kayo ng buhay na walang hanggan? Siyempre meron, sapagkat tanging kay Jesus lamang at hindi kung kanino pa ang kaloob na buhay na walang hanggan at kaligtasan na nais pong ipagkaloob ng Panginoon. At si Apostol Pablo dito po ay kanya pong pinagpapatuloy na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang po sa ating pong Panginoon. Kaya nga po in verse 10, upang makilala ko siya. At yan po nawa ang maging ating mindset, kumbaga. Yan po ang ating itakda sa ating isipan ang gagawin po natin sa panahon na ito, sa panahon ng pandemic, na maupang makilala natin ang ating Panginoon at ano po ang kanyang kapangyarihan na gagawin niya sa buhay mo ngayon. Naniniwala po ba tayo dyan? Alam niyo po, ito pong nangyayari sa atin, ito po ay oportunidad na makita natin yung gagawin ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong mga anak, sa mga bagay na nangyayari po sa ating pong paligid. At ito po ang nais ng Diyos. At ang maganda po nating makita doon habang po tayong sumusunod sa pagkilala natin sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, kaya may mga tao na sinasabing di nila kailangan si Jesus sa kanilang buhay ay dahil sila po ay mayroong pamumuhay sa kasalanan. At yan po ang laging nagiging dahilan kung bakit ang mga tao ay tumatalikod sa Panginoong Diyos. At kaya po ang magandang tanong natin sa ating mga sarili, hindi ko kailangan ng Diyos. Tanungin natin, meron ba tayong kasalanan na dapat natin pong ihingi ng tawad sa Diyos upang makita po natin yung ating pong kakulangan at makita natin ang kayang punuin ng Diyos sa ating pong buhay. Sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala at sa kasalanan na yan, hindi natin maunawaan yung ating pong pangangailangan sa Diyos sa ating pong buhay. Sapagkat dapat natin pong matandaan, sin has to be paid or if one is to be saved. Again, sin has to be paid for if one is to be saved. And no one can go to heaven on the basis of his good deeds. Ito po ay sa ating pong pananampalataya. So yung una pong pagkakamali, di ko kailangan si Jesus sa aking buhay, hindi po totoo yan. Kailangan natin si Jesus sa ating pong buhay. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko.
na alang-alang sa kanya itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang ang tamuhin ko si Hesus Kristo sa aking pong buhay. Napakaganda po ng ating pong pagtanggap at kilalanin na kailangan natin si Jesus sa ating pong buhay na nag-iingat at naggagabay po sa bawat isa sa atin. Pangalawa po, no, na maganda po nating sagutin sa mga maling pag-unawa sa kaligtasan ay pangalawa ay ligtas na ako. Di ko na kailangan pa ng pagurin ang aking sarili sa gawain ng Diyos. Meron ba ganyan? Diba? Na parang busy kayo lahat, tapos itong mga to walang ginagawa, naghihintay na lang. Diba? May mga ganun eh. Iba, sabi niya okay na sa akin yun eh. Hindi na ako magsisimba kasi ligtas na naman ako. Parang medyo mali yata yung kaligtasan na yon at hindi yata yung pag-unawa at pagkilala sa Panginoon ang naghahari sa atin. No? So, hindi pwede na ang isang tao na niligtas, minahal ng Diyos at binagbigyan ng buhay ay walang gagawin sa mga bagay na ipinagkaloob sa Kanya. Never nangyari yung mga bagay na yun na parang okay na ako, basta ligtas na ako, bahala na kayo sa buhay niyo. Now, in verses 12 to 16, no, maganda na makita po natin ang mga talatang ito na nagsabi, no, tignan lang po natin yung ilang verse dito, in 12, hindi pa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, pakasakaling maabot ko yung ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na nasa harapan. Nakitutuloy po natin, no, ang mga bagay na ito in verse 14, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga kung ilan kayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon at kung sa anumay nangangagkaiba kayo ng iniisip ay ipapahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Now, dito po maganda po natin na sagutin na hindi po yung kaligtasan, kundi katulad ni Apostol Pablo ay siya po ay nagpapatuloy. Sabi niya, hindi sa natamo ko na. No, hindi siya yung parang itong pagkakamaling ito na ligtas na ako, okay na ako, tapos na ako, nasa finish line na ako ng buhay na ito at tagal ko nang naglingkod sa church. Kayo naman magturo, kayo naman ang magsalita dyan, kayo naman ang maglingkod dyan, mag-evangelize, gumawa ng ganyan. Pero sabi na Apostol Paul, hindi. Sinasabi niya na siya ay nagpapatuloy. No, nagpapatuloy na baka sakali na maabot ko na. Pero ito pa rin ay nagpapatuloy sa kanya na parang laging merong dumadating na mga bagay sa kanyang buhay na nais niyang takbuhin, paglingkuran ng Diyos at abutin ng gantimpalang ito. At ganun po ba tayo bilang mga mananampalataya? At alam niyo po, ito yung totoong kaisipan ng tunay na merong kaligtasan. Na naghahanap ng mga oportunidad na ano ba yung pwede nating gawin sa ating pong Panginoon, sa simbahang ito na alam natin na lalago tayo sa ating pong pananampalataya. Alam niyo ba yung ilan sa mga taga-Pilipos na kanila pong naramdaman na dumating sila sa point na parang nagawa na nila ang lahat. Na that they already attained, no, yun ang tawag doon, na could be expected of a Christian. No? So parang dito sinasabi na sila'y tapos na at nagawa na para sa kanila, no, para sa church nila. At alam niyo po, totoo yan, may nangyayari pong ganyan. Ewan ko po kung nangyayari sa atin na kung may narinig tayo sa church na ganyan na, kayo naman. Alam niyo po, maganda marinig sa church yung parang, ba't ikaw na lang lagi? Di ba? Dapat ganun yung naririnig natin, hindi yung, kayo naman yan. Di ba? Pero pag outing, nauna pa, di ba? Nauna pa sila. So, lagi na lang sila, di ba? Pero pagka ministry, mainit, pagka talagang kailangan natin gawin yung mga maglalakad tayo na mahaba, kayo naman dyan, kasi tapos na kami dyan, nagawa na namin para experience natin. Maganda na makita natin yung ating kagustuhan. Si Apostol Pablo nga, no, para siyang nakikikarera, no, laging nakikitakbo, nakikipag-unahan, hindi sa gawain ng kamalian, kundi para sa pagpupuri ng Diyos.
at paglilingkod sa Kanya. At iyan po ang ilang mga bagay sa pagkilala natin sa ating Diyos. Tulad ni Apostol Pablo, nandoon po yung kanya pong patuloy at pagnanais na maglingkod sa ating pong Panginoon. At yan po ang nais ng Diyos sa atin. At yan po ang encouragement po sa atin. Alam niyo ba, pagka pinag-usapan po yung paglilingkod, ay meron pong isang Spanish philosopher na siya po ay nagkwento tungkol sa isang Roman aqueduct, no? Yung Roman aqueduct po kasi noong mga panahon na yun, sa atin po kasi uso na yung mga tubo ng nawasa, di ba? So nang may nilad, so yung kailangan nating tubig, so galing sa mga tubo yan, yung binubuto sa daan, nakikita natin yan, dediretso na sa ating gripo. Now, noong unang panahon, no, 109 AD, sila po ay gumawa ng Roman aqueduct sa Segovia, sa Spain. So ito po yung pinaka mga modern pa na mga aparato na kung saan kumukuha sila ng tubig mula sa bundok at padadaluyin nila dito sa aqueduct papunta sa mga bahay, no? Papunta sa lugar malapit sa bahay na kung saan hindi na sila akit ng bundok para kumuha ng tubig. Kasi nga po ngayon, gripo na lang, no? Napakagaan ng panahon natin. Pero nung panahon na yun, ganun ang kanila pong ginagawa. And for 1800 years, ito po ay nagdala ng tubig mula sa kabundukan, mula papunta sa mainit at uhaw na syudad. At ito po ay nagbigay sa kanila ng ganong serbisyo. And the next nearly 60 generations of men drank from its flow. So 60 generation, ang dami nun. No? Yung grabe yung ginawang pakinabang nitong aqueduct na ito. Now, dumating yung bagong generation sa kanila, a very recent one, na nagsabi na itong aqueduct na to, itong ginagamit natin ito, ay sobrang ganda at maraming natulong. Kailangan natin itong i-preserve. Yun ang naisip nila, no? I-preserve natin ito para makita pa ito ng ating mga anak. So preserve as if it's like a museum piece, no? Ibig sabihin na yung pwede nating makita para hindi masira, no? Para hindi madurog itong aqueduct na to. So itong kanilang ginawa, no? So we shall relieve it of its centuries long of labor. Sabi, kailangan na nating ipahinga ang aqueduct na ito. Ipahinga na, bawal lang galawin. So itong ginawa nila, they laid modern iron pipes. So nagpalit na po, no? Ito na po yung meron tayo ngayon. Naglagay na sila ng mga tubo na bakal mula sa kabundukan papunta na sa mga tao. At itong aqueduct na ito na ginamit 60 generations ay pinapahinga na nila. So they gave yung ancient bricks, yung mortar, a reverent rest. Pagpapahinga. At ito pong aqueduct na to, nung nagsimula na po itong hindi na gumamit at wala na pong tubig na dumadaloy dito upang paglingkuran ang mga tao sa syudad na ito, it began to fall apart. Dahan-dahan po itong nasira. Dahan-dahan na parang tila nadudurog ang mga piraso ng aqueduct na ito. Habang ang init ng araw ay nakatila doon sa mga bato, no, it crumbled, naagnas, nasira, and the bricks and stones sagged at threatened to fall. No, ibig sabihin konti na lang ay masisira at babagsak na. Sabi nga po, no, what ages of service could not destroy, idleness disintegrated. Sa haba ng panahon, sa haba ng tagal ng serbisyo, ito ay hindi nasira, ngunit ito ay nasira nung wala na itong ginawa. At alam nyo, ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Pag dumating na yung panahon na parang ayaw na nating maglingkod, ayaw mo na yung dati mong ginagawa na active ka pa sa Bible study, sa visitation, sa pwedeng itulong sa loob ng church, sa pagluluto, paglilinis, anumang mga bagay na pwede mong gawin na nakikita mo ito ginagawa ko sa Panginoon, sinabi mo, time out na ako, kayo naman dyan. No? Ako naman nung relax dito, eto na yung pagkakataon. Like yung aqueduct na to, na wala nang ginawa, dahang-dahang nag-disintegrate at dahang-dahang nasira. So, hindi po tama, no? Naligtas na ako, di ko na kailangan pa na pagurin ang aking sarili sa gawain ng Diyos. Sapagkat sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon, no? Kailangan po tayong magpatuloy because
ito po ay dangerous, no? Delikado po ito sapagkat tayo mga mananampalataya, tayo po ay dapat patuloy na mamuhay para sa ating pong Panginoon. Patuloy po tayong maglingkod sa Kanya. So ang sagot sa maling kasabihan in verses 12 to 13, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang aking ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. At ganyan po ang dapat nating gawin sa panahon na yon. Ngayon po ay panahon ng COVID, panahon ng pandemic, ang dami po nating pwedeng gawin. Panalangin, sumamba sa Panginoon, ibahagi ang salita ng Diyos. Ang dami natin po pwedeng gawin at tayo ay gagamitin ng Panginoon kung ibibigay natin ating sarili sa Kanya. At panghuli pong pagkakamali na madalas po nating naririnig sa mga panahon na patungkol sa kaligtasan, basta tama ang layunin ko, kahit mali ang ginagawa ko, ay pwede na. No? Narinig na po ba natin yon kahit na nakakasakit na tayo, kahit na mali na yung ginagawa natin, pero basta matapos natin to activity na ito, or basta gawin natin ito at itong tama na paniniwala natin sa salita ng Diyos, pwede na. No? Sabi nila, it's just the spirit that counts. Pero hindi yata ganun. At maganda na makita natin kung ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga talata sa huling mga pahina or sa huling mga verses ng kanya pong ng chapter po na ito. Ang sabi po no in verses 17, mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad na gayon ayon sa halimbawang makikita ninyo sa akin, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. No, grabe no? Nakala nila sila ay naglilingkod sa Diyos, ngunit sila pala ay naglalayo ng tao sa Panginoon sa kanilang maling kaisipan. Basta gawin nila ang mga bagay na ito na hindi tama, ito ay pwede na at magliligtas sa kanila. In verse 19, sabi nga po no, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa, sapagkat ang ating pagkamayaman ay nasa langit. Mula doon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa. Verse 21 po ito, no, na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Sapagkat nung panahon po na ito, no, marahil ito po sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat marami po ang nagtuturo ng mali sa kanila. At marami pong nagtuturo din ng mali sa loob ng simbahan. At nawa yan po ang kailangan nating maging mapanuri. Kailangan po natin tignan na ito po ba ang nais ng Diyos sa bawat isa. Hindi lang nais ng kung sino man, kundi ayon sa Kanya po ang mga salita. Sapagkat nung panahon po ni Apostol Pablo, napakadami po na tinatawag nating false teachers or mga huwad na guro na ito ang nagsasabi sa kanila na okay na sumunod sa Espiritu, ngunit the flesh is evil. No, yung laman o yung pagkilos ay masama. Kung ang yung puso ay tama, sabi, no, they reason that it doesn't matter if your body do something wrong. Ano ba yung sabi? Basta maganda yung intention mo, kahit mali yung iyong gagawin at mali yung kaparaanan mo na makakasakit ka na ng iba, na hindi magpapakita ng magandang halimbawa, nakikipag-away ka na sa loob ng simbahan, nakakaroon na ng chismisan sa loob ng simbahan, di, kaya ako lang naman siya kinukwento eh. Kasi nga, para ipag-pray natin, pero ikaw pala ay natutuwa dun sa kahinaan, kamalian, kabiguan ng isang tao. Tignan po natin ang ating mga sarili, sapagkat nung panahon po ni Apostol Pablo, ganun din yung mga mananampalataya, na makita natin ano ba yung tama, ano ba yung mali kong ginagawa. Na even though tama ang intensyon natin, pero mali yung ating kaparaanan. At ito po ay nagdadala na kung saan mapalayo sa nais ng Panginoon. At nais ng Panginoon dito na hindi lamang po yung ating pong magandang intensyon, kundi maganda din po yung ating pong ginagawa. Minsan din po kasi may mga tao na
sige maglilingkod na ako o sige gagawin ko na to sa Panginoon. Ngunit hindi naman nagagawa. Hindi naman nagsisimula. Sinasabi lang sa isipan nila na gagawin nila or papatawarin ko ng tao to. Pero hindi pa ako handa. Hindi pa ngayon. Tama yung intensyon, pero parang iba yung napapakitang ginagawa. Sapagkat pwede ba sabihin ng Diyos, sige, saka na kita patatawarin sa mga pagkakamali mo sa akin pagka okay na ako. Pero ang Diyos ang sinasabi dito na hindi po ito yung tama. Kahit tama po yung layunin natin, at mali ang ating ginagawa, pwede na, hindi po pwede. Kailangan po tama ang layunin, tama ang puso, tama din po ating ginagawa upang ating pong matamasa at makita ang tunay na kaligtasan na ating pong ginagawa para po sa ating pong Panginoon. At yan po ang nais ng Diyos para tayo ay magkaroon that we can have that assurance of heavenly citizenship. Bakit po sinasabi na po sa Pablo dito na hindi tayo dito sa mundong ito? Sapagkat sa langit, walang ganito. No? Walang tama ang layunin at mali ang ginagawa. Sa langit, tama ang layunin, tama rin po ang ating ginagawa upang tayo po ay makatamasa ng kaligtasan. Hindi lamang po yung ating mga laman na gawain, kung ano yung nais ng Diyos sa ating pong buhay. At maganda pong hamon yan. At makita po natin yung gagawin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. No, dito sinasabi na po sa Pablo, medyo mabigat ito, no? Nasabi niya tulad ng halimbawa na ipinakikita ko. Grabe ang kabigatan niyan at grabe yan, no? Talagang siya mismo ayusin niya yung kanyang sarili sapagkat marami ang nakatingin sa kanya. At alam niyo, ganun din po tayo bilang mga mananampalataya sa loob ng church. Kung sinasabi natin na naniniwala tayo sa Diyos, ng ating relihiyon ay buhay at tunay at naniniwala sa ating Panginoon, dapat din po ito makita sa ating mga ginagawa. At tulad ni Apostol Pablo, ang sabi niya po, tumulad kayo sa akin. At tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita nyo sa akin, sapagkat marami ang nagsisilakad, again in verse 18, na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ay mga kaaway ng ating pong Panginoon. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, kailangan ipakita natin ang buhay natin na may halimbawa katulad ni Jesus. At ito po yung tama at katiyakan na tayo po ay merong kaligtasan na mula sa Diyos. 3 pagkakamali sa pag-unawa sa ating pong patungkol sa kaligtasan. Una, hindi ko kailangan si Jesus sa aking buhay. Sagot natin, si Jesus ay sapat sa ating pong buhay at siya lamang po ang ating kailangan. Pangalawa, tayo po ay ligtas na. Hindi ko na kailangan gumawa pa at maglingkod sa Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, ating pong kasagutan, siya po ay nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon at abutin pa ang mga bagay na inihayag sa kanya ng Diyos. At pangatlo at huli, basta tamang layunin ko, kahit mali ang ginagawa ko ay pwede na. Sapagkat sabi ng Apostol Pablo sa kanya pong mga salita na sa kanya pong buhay, tama ang puso, tama ang layunin, at tama po yung kanyang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Nawa sa araw po na ito, ating pong siyasatin, saliksikin ang kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay. Maganda nga po yung ating pong verse in Philippians chapter 3 verse 10 na kung saan doon po natin makita, no, sa mga talata pong ito yung pong pag-unawa, no, bagamat hindi ko po mai-post dito, pero ating pong ginamit ang talatang ito in verse 10 upang makilala ko siya at ang kapangyarihan na kanyang pagkabuhay na magmuli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanya pong pagkamatay. That we may come to know Christ sa ating pong buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po Diyos sa inyo pong katapatan sa buhay ng bawat isa. Nawa Panginoon, patuloy niyo pong ipaalala sa amin ang mga bagay na ito na kung saan maipahayag namin sa aming pong buhay. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katagumpayan. Kayong aming kalakasan.
sa inyo nagmula ang kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.